Filipino linked to a multi-billion peso scammer na naaresto. Biktima na pala kayo, tinatawag na Na biktima ng itinuturong scammer. Ikaw ba ay na-scam o kamuntik na ma-scam? Alam mo ba, ang Pilipinas isa sa mga bansa sa Asia na may mataas na kaso pagdating sa financial scams. Pero alam nyo rin ba na ang Pilipinas ay may bagong batas na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga financial scams? Ito yung tinatawag na AFASA, hindi Mufasa. Ano ba tong AFASA na ito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kilalanin natin ang AFASA, ang Anti-Financial Account Scamming Act. Ito yung sagot sa lumalabang cyber scams sa ating bansa. Sa episode natin ito ay pag-uusapan natin bakit mahalaga po malaman to, anong panganib ng financial scam, ano ba ang AFASA, ano yung practical tips para maiwasan nating mabiktima. Okay, let's start with internet. Siyempre, ang digital data portal, mga Pilipino ang pinaka-aktibo na gumagamit po ng internet, social media, para sa trabaho, negosyo, edukasyon at libangan. Ngunit, pag nandito na po tayo, meron din ang madaling bahagi po ng internet. Ayan po yung tinatawag na cyber scams. Alam mo, based on the information that I got from PAOK TF po, noong May 7 ng 2024, halos lahat ng malalaking cyber scams sa buong mundo ay may koneksyon dito sa Pilipinas because of POGO. Ano ba itong POGO, Pogo? Ako mismo, nakausap ko ang leader ng PAOK TF po. Walang iba kundi si Secretary Gilberto Cruz. Ang mga scammer daw ay gumagawa ng paraan para makakuha ng inyong personal account information tulad na bank account, credit card details at marami pang iba. Pero, nanganganib na po ang araw nila. Noong July 20 of 2024, FYI, nilagdaan ng ating presidente na si PBBM ang RA 12010 or AFA sa Anti-Financial Account Scamming Act. Ang goal po nito ay patawan ng mabibigat na parusa ang mga sangkot sa financial fraud. Ngayon, meron na tayong laban bawat Pilipino sa mga scammer dahil sa AFASA. Guys, alamin po natin ang ating karapatan para just in case pag mas-scam kayo, pwede tayong mag-report. Kaya nga ito yung tips ko po sa inyo para maiwasan natin ang mga scams. Maging maingat sa mga content na nakikita at binabahagi online. Ako mismo, nabiktima po ako dyan. Nabiktima in a sense, ginamit ang pangalan ko, ginamit ang brand ko, at sinasabi, nagpro-promote daw po ako ng mga tinatawag na cryptocurrency investment. FYI, hindi ako mag-endorse ng any type of investment because ang goal and layunin ko is only to educate the Filipino people. Pangalawa, huwag magtiwala agad sa mga emails, texts, or messages na humihingi ng personal information ninyo. Lalo na, FYI guys, mga kaiponaryo, kung may pinapaklik na link, naku, magduda na kayo. Kasi hindi magpapadala ng link ang mga bangko, mga cellphone companies, they will not. Pangatlo, pakiusap po, huwag kayo magbigay ng OTP. Ano ibig sabihin ng OTP? One-time password po. Oo, bakit? Ang OTP po ang last line of defense mo. Parang yan po ang susi sa iyong bangko, sa iyong e-money, di ba? Sa iyong e-wallet, sa iyong personal account, sa credit card. Parang susi ng sasakyan yan eh. Pag binigay mo na yung susi ng sasakyan mo sa carnapper, hindi na kailangan sirain. Hindi na kanya i-hack, bubuksan lang yung i-drive niya, wala na. Kaya nga, please, kung may duda, tawagan nyo ang bangko nyo at the same time yung mga taong nagte-text po sa inyo. Tatandaan, ang internet ay napakagandang tool para sa pang-araw-araw na buhay, pero dapat natin tandaan marami ring nananamantala. At salamat po sa AFASA, may dagdag protection na tayo laban sa cyber scam. Kaya kung gusto nyo pa malaman all about AFASA, i-search nyo lang po, i-google nyo na lang. At kung gusto nyo maging safe online, i-share nyo lang tong video na to at mahal mo sa buhay at sabihin nyo, meron na pong AFASA na protekta sa atin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.